Nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ng founding father ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Sa kanya pong higit 3 dekadang pamumuno, naging dakilang pamana ni Lee ang pagpapatupad ng disiplina sa kanyang mga kababayan na naging daan upang makilala ang Singapore bilang isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa mundo. Ang naging karera ng tinaguriang ama ng Singapore, sariwain po natin sa ulat ni Benj Bondok. Isang pinunong kinatakutan dahil sa kanyang matapang na paninindigan, ngunit hinangaan naman dahil sa kanyang epektibong pamumuno. Ito ang impresyong nakatatak na sa puso ng maraming Singaporean at marahil ng iba pang mga lahi kapag naririnig ang pangalang Lee Kuan Yew. Ipinanganak noong ika-23 ng Setyembre 1923, lumaki si Lee na mas nakilala bilang Harry sa Singapore na nooy isang kolonya ng Inglaterra. Ang mapaniil na pananakop ng mga Hapon sa kanyang bayang sinilangan noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging daan sa pagkakaroon ng determinasyon at kaalaman ni Lee sa larangan ng pamumuno. Taong 1954 nagsimula ang karera ni Lee sa politika nang itayo niya ang People's Action Party. Matapos ang 5 taon, si Lee ang naging kauna-unahang punong ministro ng bansa. Taong 1963, naging bahagi ng Malaysia ang Singapore. Ngunit matapos ang 2 taon, hiniling ng Malaysian government ang paghiwalay ng Singapore dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya. Ang nooy inakalang trahedya na magpapabagsak sa Singapore, isa palang biyaya na maghahatid ng kasaganaan sa tinaguriang syudad ng Leon. Sa pamumuno ni Lee, ang Singapore ang bansang naging ehemplo sa pagpapatupad ng disiplina sa buong mundo. Kabilang sa kanyang mga patakaran ang mahigpit na pagbabawal sa chewing gum at pagkakalat sa Singapore, pagtataguyod ng kaalaman ng mga Singaporean sa Ingles at Mandarin at ang pagkakaisa ng iba't ibang lahi. Sa loob ng higit 3 dekada niyang pamumuno, tila isang matapang na leon ng Singapore na hinangaan dahil sa kaunlarang pang-ekonomiya nito sa kabila ng kakulangan sa maraming likas na yaman at sa pisikal na teritoryo. Kamay na bakal rin ang ipinatupad ng pamahalaan ng Singapore sa mga kriminal, kaya't isa ito sa mga bansang may pinakamababang crime rate sa mundo. Sa kabila ng kaliwat kanang batikos dahil sa limitasyon sa malayang pamamahayag at mahigpit na pagpaparusa, maging sa mga dayuhang nagkakasala, para kay Lee, mahalaga ito upang manatili ang Singapore bilang isang respetado at matatag na estado. Alas 3:18 kaninang madaling araw na maalam ang buong mundo sa dakilang ama ng Singapore matapos itong pumanaw sa edad na 71 dahil sa pneumonia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.